Yung humihingi ka lang naman ng assurance pero ang isasagot sa'yo, bahala ka. Bahala ka kung anong gusto mong paniwalaan. Nako, alam mo na. Nakailang assurance na siguro yan. Kingi ng assurance yan, pang 10,000 na. Pang 10,000 beses niya nang tinatanong. Pag naging tipaklong ba ako, mahal mo pa rin ako? Grabe namang assurance yan. Hindi kami pwedeng magbigay ng assurance sa isang taong may bottomless pit. Yung endless craving ng tao to be assured indefinitely, nakakapagod yan. It takes time, effort, and mental capacity mag-assure ka ng mag-assure sa isang insecure na partner o tao. Alam mong ginagawa nilang cute yung mga actions na pangpudpud. Tapos, pag napagod sila doon sa bagay na yon, sila pa ngayon yung victim. Di ba parang ginusto mo yan? Grabe yung mga nagre-relationship advice ngayon. Ginagawa nilang virtue yung mga hindi dapat gawing virtue. Kasi nga, it feels good on the person asking for it. Yung paghingi ng validation, kasi nga insecure sila. Hindi nila kayang i-reassure yung mga sarili nila kasi they are afraid of something, and or maybe they are regressing some memories, some trauma, so on and so forth. Tapos, pag napagod ka, di ba? Yung sinabi niya kanina isipin mo na lang gusto mong isipin, hindi yun yung ending ng isang taong isang beses lang humingi ng assurance. Yung ganong linyahan, sinasabi mo yun pag napudpud ka. Diba? Kaya ang daming fucked up na relationship ngayon dahil sa mga suggestions ng mga expertan sa relasyon. Kasi nga, pinopropagate nila yung nakakapagod, nakakapunding ugali ng mga tao as somewhat cute, necessary, or signs of love.